Nagulat po ang buong mundo ng crypto nang lumabas sa mga dokumento ng Federal Reserve ang pangalan ni Ripple at XRP. Ang Fed na siyang pinakamakapangyarihang bangko sentral sa mundo ay kilala sa pagtakda ng direksyon ng global monetary policy. Pero ngayon, tila mas lumalalim pa ang kanilang interes sa modernization po ng payment system. At dito po pumapasok si Ripple. Ang banggit po sa kanya sa opisyal na dokumento ng Fed ay hindi po basta-basta dahil nagdulot po ito ng malawakang usapan sa pagitan ng mga traditional na bangko at crypto investors. Ang ganito pong uri ng pagkilala mula sa isang institution tulad po ng Federal Reserve ay nagdaragdag po ng kredibilidad kay XRP na pwedeng magresulta sa panibagong pagtaas ng presyo sa midterm period. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, bakit nga ba binabanggit ng Federal Reserve itong si Ripple at ang XRP Ledger? Yan, sabi po rito ay now fresh attention is falling on its own materials that reportedly mention Ripple and the XRP Ledger in discussions related to real-time settlement, payment access, and cross-border liquidity. Ayan, ayon po sa mga ulat, binanggit ng Federal Reserve si Ripple at ang XRP Ledger sa mga usapan tungkol po sa real-time settlement, payment access at saka cross-border liquidity. Ibig pong sabihin ay pinag-aaralan po mismo ng Fed kung paano po maaring makatulong ang technology ni Ripple sa pagpapabilis ng mga transaction sa pagitan ng mga bangko sa iba't ibang bansa. Ang ganito pong uri ng atensyon ay nagbubukas ng posibilidad na maging bahagi po sa XRP ng susunod na henerasyon ng global payment infrastructure. Sa market impact, kung magpatuloy po ang pagbanggit kay Ripple sa mga ganitong dokumento, posibleng tumaas ang investor confidence na magtutulak ng buying pressure kay XRP. Ngayon ay paano naman po kumalat ang balitang ito sa community ng XRP? Sabi po rito ay Ripple Bullwinkle, a well-known voice in the XRP community, drew widespread attention after sharing a video clip on X claiming that the Federal Reserve had confirmed Ripple's inclusion within its internal documentation. Brace yourself, everyone. It is official, he said. Ayan. Yan po yung aktual na post dito ni Ripple Bullwinkle. Isa po siyang kilalang influencer at siya po ang nagpasiklab ng usapan nang ibinahagi po niya dito sa X ang video na umanay kumpirmasyon ng Fed tungkol kay Ripple. Ayon po sa kanya, official na raw ito. Ipinakita po niya ang bahagi ng dokumento kung saan nakasulat po mismo ang pangalan ng kumpanya. Dahil dito muling umigting ang haka-haka na baka nga may aktwal na ugnayan si Ripple sa central bank. Ang market impact po dito ay ang ganitong mga viral na balita ay karaniwang nagtutulak ng short-term spikes dahil sa hype. Pero dapat pa ring tingnan ng mga traders kung may opisyal na pahayag mula sa Fed. Ngayon ay totoo bang may ugnayan si Ripple at ang Federal Reserve? Ayan. Sabi po rito ay you see on your screen the Federal Reserve. Yes, the Fed, they confirm that they are indeed working with Ripple in their own documentation. His statement immediately reignited speculation that the central bank's modernization efforts may be leaning toward Ripple's blockchain technology. Ayan, ayon daw po sa video, ipinakita ni Ginong Winkle ang mismong dokumento ng Fed na tila nagpapahiwatig ng pakikipagtrabaho or pakikipagpartner kay Ripple. Dahil dito, marami po ang naniniwalang ang modernization efforts ng Fed ay posibleng nakaangkla sa blockchain technology ni Ripple. Bagaman wala pang opisyal na kontrata or partnership, ang mismong pagbanggit ng pangalan ni Ripple ay sapat na para makuha ang atensyon ng mga eksperto sa finance.
Sa market impact, kung sakaling makumpirma po ang ganitong relasyon, maaaring magsimula po ang malaking institutional buying dahil kikilalanin po sa XRP bilang bahagi ng opisyal na financial modernization ng US. Ano naman po ang papel ni Ripple sa modern payment infrastructure? Yan, sabi po rito ay the Federal Reserve has spent years exploring technologies that can support faster, more efficient, and more inclusive payment systems. Ripple has consistently been part of that dialogue. The company has participated in public consultations with the Fed, particularly around instant payment systems like Fed Now and the broader Faster Payments Task Force. Paliwanag po natin yan. Matagal na pong nakikilahok si Ripple sa mga project ng Fed para sa modern payment system. Isa po siya sa mga kumpanya na tumulong sa mga discussion or usapan tungkol po sa Fed Now at saka Faster Payment Task Force na parehong layuning pabilisin ang bayaran sa pagitan po ng mga institution. Sa mga consultation na ito, ipinakita po ni Ripple kung paano kayang gawin ng XRP Ledger ang real-time na transaction na may mababang bayarin. Ang market impact po dito ay ang patuloy na presensya ng Ripple sa mga ganitong project ay nagpapakita po na siya ay isa sa mga pinakaseryosong kandidato para sa paggamit sa hinaharap ng mga central banks. Sunod na tanong ay bakit po ba mahalaga ang technology ng XRP Ledger? Sabi po rito ay in these discussions, Ripple highlighted the XRP Ledger's ability to enable real-time, cross-border transactions at minimal cost using XRP as a neutral bridge asset between currencies. Ayan, ang lakas daw po ni Ripple ay nasa kanyang XRP Ledger. Isa pong blockchain na kayang magpadala ng pera sa loob lamang ng ilang segundo kahit po sa pagitan ng magkaibang bansa. Ginagamit po dito si XRP bilang neutral bridge asset kung saan ibig sabihin hindi kailangan ng third-party currency tulad po ng USD para sa pagpapapalit. Sa ganitong paraan, nababawasan po ang gastos at oras sa bawat transaction. Sa market impact, kung tanggapin ng mga bangko ang technology ito, maaari po nitong baguhin ang global remittance system. Yan, remittance system at magresulta po sa long-term bullish sentiment kay XRP. Ano naman ang nilalaman ng mga dokumento ng Fed tungkol kay Ripple? Sabi po rito ay publicly available Fed documents and responses to policy requests show Ripple's involvement and mention XRP as part of broader technological solutions for instant settlement. These references do not constitute a direct endorsement or contract, but they confirm that Ripple's innovation are being studied as viable components within the Fed's future-facing payment framework. Ayan, ayon po sa mga pampublikong dokumento, makikita pa talaga ang pangalan ni Ripple at XRP sa mga usapin tungkol po sa instant settlement solutions. Hindi man ito direktang pagpapatibay ng partnership, malinaw na pinag-aaralan po ng Fed ang technology ni Ripple bilang isa sa mga posibleng bahagi ng bagong sistema ng pagbabayad or payment system sa hinaharap. Sa market impact, ang pagbanggit po ng Ripple sa mga opisyal na dokumento ay isang uri ng soft validation na magpapatibay po ng tiwala ng mga investors sa project. Ngayon ay bakit po ba napakahalaga ng pagbanggit ng Fed kay Ripple? Sabi po rito tungkol dyan ay for decades, cross-border payments have been plagued by inefficiencies, slow transfer times, fragmented liquidity pools, and high cost for remittances and institutional transfers alike. Ripple's technology was specifically designed to address these shortcomings. Yan. Sa loob daw po ng maraming dekada, isa sa mga problema ng mga bangko ay ang mabagal at magastos na
cross-border payments. Dito po pumasok si Ripple na may layuning ayusin ang lumang sistema gamit ang blockchain. Ang technology po ni XRP Ledger ay nakadisenyo para magbigay ng mabilis na settlement, mura ang fees at mas madaling liquidity management para sa mga bangko at remittance companies. Ang market impact po dito ay ang solusyong ito ay maaring magpabago sa pananaw ng mga regulator at gawing mas bukas ang mga institution sa paggamit ng blockchain. Ngayon ay ano naman ang sinasabi ng mga eksperto tungkol sa pagpili ng Fed kay Ripple? Yan, sabi po rito ay they didn't pick Ripple by chance. Yan. They didn't pick Ripple by chance. They pick it because XRP's design solves the problem they actually created. Fractured liquidity, slow rails, and outdated settlement. Ayan. Ito po yung aking binasa rito. Ayan. Ngayon ay paliwanag po natin kung ano po ba ang ibig sabihin yan. Ayan po, kay Ginong Bullwinkle, hindi daw po aksidente na napasama si Ripple sa dokumento ng Fed. Pinili raw po siya dahil ang disenyo po ni XRP ay direktang solusyon sa mga problema ng traditional system kung saan ay mabagal na transaction, hiwa-hiwalay na liquidity at luma ng settlement process. Ibig pong sabihin, nakikita na po mismo ng central banking sector ang potensyal ni Ripple bilang bahagi ng bagong economic digital. Sa market impact, kapag mas marami pong opisyal na institution ang kumilala kay XRP, tataas po ang long-term demand nito bilang utility coin. At bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay ang pagbanggit ng Federal Reserve kay Ripple ay isa pong napakalaking hakbang para sa crypto industry. Hindi man ito direktang partnership, ito po ay simbolo ng legitimacy. Ipinapakita po nito na ang blockchain solutions ni Ripple ay hindi na lamang alternatibo kundi posibleng pundasyon ng susunod na henerasyon ng global system ng payment or payment global system. Para po sa atin bilang mga traders at investors, dapat po tayong maging alerto dahil kapag nagsimula po ang opisyal na integration, maaaring makita po natin ang isang makasaysayang pagtaas ng presyo ni XRP. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.